Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hello ate, nag-almusal ka na ba? Bakit namumutla ka? Tanong ni Karen sa kanya. Kararating lamang nito galing Cebu. Umiling naman siya. Hindi pa. Ayoko sa ulam eh. Hindi si Leo ang nagluto. Sagot naman niya rito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili this past few days. Bakit ang kinakain lamang niya ay ang luto ni Leo? Kapag bababa siya sa dining hall, ay aamuyin muna niya ang mga ulam na nakahanda roon. Ang nakapagtataka pa, ay alam niya kung si Leo talaga ang nagluto o hindi. Kapag hindi si Leo ay hindi siya kumakain. Siguro nagmamadali kanina ang asawa niya kaya nakalimutan nitong ipagluto siya. Yun ang araw-araw na paglalambing niya rito. Ang ipagluluto siya ng asawa niya ng kahit na ano. Masarap kasi magluto si Leo. Natutunan niya ito sa mahigit na 5 taon nitong paninirahan sa farm. Ang daming natutunan ni Leo. Ang saklap ng ginawa ni Papa El dito dati. Pero iyon ang naging daan upang buksan ni Leo ang isipan nito. Pero kailangan mong kumain. Baka himatayin ka niyan. Totoo yung putlang-putla ka na oh. You want me to cook for you? Umiling naman siya. Hindi talaga siya nagugutom. Naglakad siya papalapit sa mga anak niya ngunit tila ba may gumalaw rin sa mansyon. Ate, okay ka lang ba? Sandali, huwag kang gumalaw. Natatarantang sambit ni Karen sa kanya. Muntik na siyang matumba, mabuti na lamang at nagawa pa niyang umupo sa sofa. Sobrang hilo ang nararanasan niya sa sandaling iyon. Ate Isabel? Tinig niya ang tawag ni Karen sa kanya. Ngunit hindi na niya nagawa pang tumayo dahil bigla na lamang bumigat ang pakiramdam niya at nagdilim na ang kanyang paningin. Bago siya nawala ng ulirat, ay narinig niya ang malakas na hiyaw at iyak ni Karen. Samantalang nasa kalagitnaan ng meeting si Leo nang suminyas sa kanya ang kanyang sekretarya at itinaas nito ang cellphone niya. May meeting siya ngayon kasama ang mga staff niya. Hello, sambit niya. Narinig niya ang boses ng kapatid na si Karen. Bigla siyang kinabahan dahil umiiyak ito at tinatawag ang pangalan ng asawa niya. Kuya, si Isabel. Si Isabel. Napamura siya dahil biglang nag-off ang sipin niya. Ilang araw na pala siyang hindi nagcha-charge. I need to go. The meeting is cancelled. Wika niya at nataranta na siyang lisanin ang kumpanya. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ano nangyari? Umiiyak si Karen habang sinasambit ang pangalan ni Isabel. Hindi niya alam ngunit tila tumatayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Paano kung may nakapasok sa mansyon nila at may ginawang masama sa asawa niya? Paano kung may kaaway pang natira si Isabel? Paano kung namatay si Isabel? Katulad na narinig niyang sinasambit sana ni Karen kanina sa cellphone. Kuya, si Isabel! Si Isabel! Paulit-ulit na nire-replay sa utak niya ang sinabi kanina ng kapatid. Paano kung namatay si Isabel? Nasuntok niya ang kanyang manibela. Hindi niya kayang mawala sa buhay niya ang kanyang asawa. Mauulit na nan ba ang nangyari sa kanya? Ang kinatatakutan niya sa lahat? Dumiretso na muna siya sa mansyon ngunit nasa gate pa lamang siya ay hinarang na siya ng guard. Sir, bilin po ni Ma'am Karen na sabihin raw po sa inyo na dumiretso na po kayo sa St. Mary Hospital. Wika ng tagabantay nila. May sinabi pa bang iba? Like kung okay lang ba ang asawa ko? Tanong naman niya. Nagmamadali po kasi sila kanina. Hindi ko na po inalam, basta po sumunod na raw lang po kayo sa hospital. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Hindi nga niya alam kung paano siya nakarating sa hospital. Halos ilipad na niya ang kotse niya. Makarating lamang kaagad siya. He wanted to see Isabel. Bakit ba naputol pa kanina ang tawag nito? At heto siya ngayon, parang baliw na natataranta.
Malalaking hakbang ang ginawa niya patungo sa information desk ng hospital. Nanginginig siya sa oras na iyon. Pakiramdam niya ay nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Para rin siyang naglalakad sa alapaap. Ni hindi niya maramdaman ang mga yabag ng mga paa niya. Marami siyang nakakasalubong. Ngunit hindi na niya nagawa pang tingnan ang mga ito. "Yes sir, how may I help you?" Tanong sa kanya ng babaeng nasa information desk. "Miss, I'm looking for patient name Isabella. Kararating pa lamang siguro nila." Aniya sa babae. Nang sabihin na ng babaeng silid ng asawa ay tinalikuran na niya ito. "Kuya," tawag sa kanya ni Karen nang makita siyang pumasok sa loob ng private room. Nandoon nga ang asawa niyang mahimbing na natutulog. "Nahimatay kanina si ate. Hindi kasi kumain. Hindi raw kasi ikaw ang nagluto. Kaya ayan. The rest si Doc na ang magkukwento sa inyo." Nakangiting wika ni Karen. Lumapit siya sa asawa at pinaghahalikan ang kamay nito. "Kuya, bakit namamaga ang mga mata mo? At tingnan mo ang polo mo basa. Okay ka lang ba talaga? Umiyak ka ba kuya?" Tanong naman nito. Naghilamos ako. Napuwing ako kanina kaya siguro namamaga ang mga mata ko. Nabasa naman ang polo ko nung naghilamos ako ng mukha ko." "Hello, good evening. You must be Mr. Del Carmen, right?" "Naku po daddy, kailangan huwag palipasan ng gutom si mami, lalo na't buntis siya." Wika naman nakakapasok lamang na doktor. Tila biglang tumigil ang kanyang mundo sa oras na iyon. "Siya, daddy na ulit?" "Dok, totoo po ba? Daddy na ako ulit?" Hindi makapaniwalang sambit niya sa doktora. "Yes, Mr. Del Carmen, the test won't lie. Your wife is 2 weeks pregnant." Dagdag pa nito. Napasigaw naman siya ng malakas. Nagising tuloy si Isabel. Mabilis siyang lumapit rito at pinaghalikan ito sa noo. "Love, magiging daddy na ulit ako. Thank you so much, love. I love you." Sambit niya na dala-dala ang sobrang kasiyahan sa puso niya. Ngumiti naman si Isabel sa kanya. "Yeah, love. Sinabi na sa amin kanina ng doktor. I am the happiest daddy on earth, my love. I'll take care of you. At ang magiging baby natin. I'm sorry. Nagmamadali ako kanina. I was not able to cook for you. Pero pangako, lahat ng gusto mo ipagluluto kita. Gagawin ko. I'm just so happy, Isabel. Magiging daddy na ulit ako. This is what I always prayed for." Masigla niyang sambit sa asawa niya. Hinalikan niya sa labi si Isabel. Halik na puno ng pagmamahal na may pasasalamat sa puso niya. This time, babawi siya kay Isabel at sa magiging anak nila. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na alagaan noon sina Dexter at Daniel. Pero ngayon naman ay babawi siya. Ngayon pa lamang ay excited na siya sobra. Sa wakas ay maaalagaan na niya ang magiging baby nila. Tila mas naging inspired siya sa sandaling ito. Ang gaan ng pakiramdam niya. Hindi na katulad kanina. "Congrats to the both of you. Babalik na lamang ako bukas, misis. Kumain ka ng masusustansya ha. Yung healthy para sa baby nyo. Don't skip meals. Katulad kanina. Ingatan mo rin ang sarili mo." Sambit ni Doc bago ito nagpaalam. Nagpasalamat naman sila sa doktora. "Wow, another Del Carmen kuya. Kaya pala namumutla kanina si Ate Isabel. Now you know your situation. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para hindi na maulit ang nangyari kanina. Pati ako napaiyak. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo." Sambit naman ni Karen kay Isabel. "Ayan na si baby oh. Wow, hindi lang pala isa kundi 2 sila, mami. Congrats, kambal ang dinadala mo." Nakangiting saad ng kanyang ubigay na si Doktora Cheng. Mahigpit naman ang hawak ni Leo sa kanyang braso habang pinagmamasdan nito ang monitor kung saan kitang-kita ang hugis ng mga baby niya sa tiyan. "Tingnan natin kung ano ang gender. Ano kaya ito?" Wika naman ng doktora niya. Parehong babae." Dagdag pa nitong saad. Naiiyak siya sa labis na kaligayahang sinasabi ng doktor ang gender ng mga anak nila ni Leo. Agad naman siyang hinalikan sa noon ni Leo nang marinig ang sinabi ng doktora. "I love you." Bulong nito sa tainga niya pagkatapos siya nitong halikan.
And I love you too, Leo. Mahina niyang sagot sa asawa niya. As in walang katumbas ang saya niya. Tuwang-tuwa siya dahil ang wish niya ay babae naman ang isisilang niya. Biniyayaan naman sila, hindi lamang iisa kundi kambal na babae. Lagi niyang pinalalangin ito at sa wakas ay natupad na rin ang kahilingan niya at palagi niyang dasal sa Panginoon na may makakasama na rin siya na puro naman babae. Her little best friends na little Isabella at excited na talaga siyang makita ang mga anak niya. Pag-alis nila sa klinik ay dumiretso na sila malapit sa mall upang magtanghalian. Umorder si Leo ng paborito niyang ulam sa restaurant na pinasukan nila. 6 na buwan na ang kanyang tiyan ngayon at kanina ay ang first ultrasound niya. Tudo alaga naman ang asawa niya sa kanya. Hindi pa nga sila nakalipad patungo sa US dahil ang gusto niya ay sa Pilipinas na muna siya manganak, and of course, gusto niyang makita muna ng daddy niya at ng mga kapatid niya ang mga babies nila bago sila aalis. Alam niyang sa una ay hindi talaga sila pwedeng every 3 months ay pabalik-balik sila sa Pilipinas galing US. Mahirap kapag may maliit na supling. Kaya para makapagbanding naman ang daddy niya sa mga apo nito, ay pinagpasyahan nilang pagkatapos na lang talaga ng binyag ng mga anak niya. And anyway, nasa Pilipinas rin naman ang kukunin nilang ninong at ninang. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad-lakad sila sa loob ng department store. Tumigil sila sa mga pambata. Miss, bigyan mo ako ng 2 set nito. Sambit ni Leo habang itinuturo nito ang nakadisplay ng mga damit pambata. Hindi pa ito nakontento. Lahat na makitang maganda ay binibili ng asawa niya. Halos mapuno lahat ang 5 pushcart na puro pang baby na gamit lamang. Pinipigilan niya ito ngunit hindi naman talaga paawat si Leo. Kaya minabuti na lamang niyang hayaan na lamang ang asawa sa kung anumang trip nito sa buhay. Nabili na ata ng asawa niya ang lahat ng kakailanganin ng anak nila. Niwala pa nga siyang napili dahil lahat ay si Leo ang namili. Is this enough, love? Baka naman kulang pa. You know, I only want the best for the princesses. Tanong nito habang tinitingnan ang mga laman ng cart. Leo, halos lahat ay binili mo na. Alam mo, hindi naman talaga dapat ganito karaming damit ang mga pang-babies natin. Mabilis silang lumaki. In just 3 months, sigurado ako na hindi na nila ito maisusuot. Wika naman niya sa asawa niya. Let it be loved. If hindi na kasya, hindi mo bili tayo ng iba. We're working so hard for them. At saka hayaan mo na ako. Alam mo naman, gusto ko talaga na ako ang bibili ng mga staff nila. Hindi ko kasi nagawa yun nung time ni na Dexter at Daniel, hindi ba? Wika naman ito sa kanya. Tumango-tango naman siya. Naiintindihan naman niya ang asawa niya. He is just too excited. Kung excited siya, mas excited si Leo sa kanya. Parang ito na nga ang manganganak dahil pati vitamins at mga pagkain niya ay mas updated pa ito. Naku sige Leo, ikaw na nga ang bahala. Aniya naman sa asawa. Nang dumating sila sa bahay ay hands-on pa rin ito sa pag-aayos. May kwarto na sila para sa mga anak nila. Ngayong alam na ni Leo ang gender ay alam na niyang may bago na namang ayos ang kwarto ng babies nila. Mommy, Daddy? Tawag sa kanila ni na Daniel at Dexter nang makita silang dalawa. Galing sa school ang dalawa. Isa-isa niyang niyakap ang mga bata. Si Leo naman ay gaynun din. Anak, tawag ni Leo sa dalawa at muli silang pumasok sa kwarto ng mga prinsesa nila. Umupo sila sa malaking kama. Malapit na kayo maging kuya mga anak. So kailangan ninyong alagaan ang magiging kapatid ninyo ha. Kambal rin ang mga kapatid ninyo. Mga babae sila. Mahabang salaysay ni Leo sa mga anak. Talaga dad? May little sister na kami? Wow! Hindi makapaniwalang sambit naman ni Dexter. Lumiwanag ang mukha nito sa narinig. Bukod kay Leo ay napaka-excited rin ng mga anak nila sa bagong kapatid ng mga ito. Yes, babae ang mga kapatid ninyo ni Daniel. So bigod kuya ha, alagaan nyo na mabuti ang mga sister ninyo, okay? Sambit naman ni Leo. Of course daddy, we will protect them from bad guys dahil superhero kami ni Daniel. Sagot naman ng isa.
Ano po ang names nila, ma'am? Tanong naman ni Dexter sa kanya. Wala pa anak. Pag-iisipan pa namin ni Daddy. Sagot naman niya rito. Tiningnan niya ang kabuuan ng kwarto. Malapit nang mapuno ito ng iyak ng mga sanggol. Wow! Layo, anong mayroon? Ang daming handa ah. Gulat niyang tanong na makita niyang maraming mga pagkain ang nakalatag sa dining table sa gabing iyon. Wala lang love. Ginanahan lang ako magluto ngayon. Masiglang sambit ni Leo sa kanya. Lahat paborito ko ata. Is there something that I don't know about tonight? She asked. Nakaupo na ang mga biyenan niya sa mahabang mesa. Pati na rin ang mga anak niya. Nandoon rin si Karen at Lax. Tara love, umupo ka na sa tabi ko. Inakay siya nito patungo sa upuang nakalaan para sa kanya. Nakita niya ang maliwalas na aura ng mga biyanan at ang ngilaws niya. Is this just a simple dinner or what? Kumain na tayo, sambit naman niya. Nagdasal na muna sila bago kumain at pinuno ni Leo ang plato niya ng mga paborito niyang pagkain. Panay ang puri niya sa kanyang asawa habang kumakain siya. Napakagaling naman talaga magluto ni Leo, sobra. Nang maubos niya ang laman ng kanyang plato, ay naglagay ng bite-sized cupcake si Leo sa kanyang platito. Thanks love. Alam mo talagang paborito ko ang cupcake. Sambit naman niya rito. Hello everyone! Kinagat na sana niya ang cupcake, ngunit inilagay niya ulit ito sa platito niya nang marinig ang boses ng mga kaibigan niya. Paparating sina Kathy, Sarah, Tammy at Caitlin. Ano kaya ang nangyari? Did Leo invite them tonight for the dinner? For what? Wala naman talagang okasyon. Isa-isa siyang hinalikan ng mga kaibigan niya sa kanyang pisngi. Wow, mukhang masarap to Isabela. Patikim nga. Sambit ni Sarah na ang tinutukoy nitong masarap ay ang bite-sized na cupcake sa platito niya. Hoy Sarah, teka lang. Natatarantang hiyaw naman ni Leo kay Sarah nang makita nitong nilantaka ng kaibigan ang cupcake. Ano bang problema mo, Leo? Inimbita mo kami para sa cupcake lang, no? Marami pa naman dyan. Sambit naman ni Sarah habang ginunguyan na nito ang cupcake sa bibig. Marahas na napamura naman si Leo. Ang iba nilang mga kaibigan ay naghahanap ng mauupuan. Aray! Ano to? Oh my God! Nasira na ata ang ngipin ko. Halos umiyak na sambit naman ni Sarah. Ay, panira ka talaga. Umiiling naman na sambit ni Leo. Nakita niyang kumuha ng video si Karen, pero halatang natulala ang sister-in-law niya. Sumuka si Sarah at dinura nito sa kamay ang isang napakagandang singsing sa kamay nito. I told you. Wika ni Leo na makita ang singsing sa palad ni Sarah na mas halo ng laway at mga nginuyang cupcake. Aray, langya ka talaga Leo. Sinabi mo sana na may singsing pala sa cupcake na to. Sinabi mo sana na magpupropose ka kay Isabel. Hindi mo naman kami na-inform. Muntik pa ako maging bungi sa gabing to. Hindi ko naman na alam na ang takaw mo pala. Ni hindi ka nga umupo pa oh. Kumuha ka na agad ng makakain at sa cupcake pa na may singsing. Sagot naman ni Leo. Hey, kayong dalawa talaga. It's okay. Natatawang sambit naman niya. Pulang-pula na talaga ang mukha ni Leo sa oras na iyon dahil nasira ang moment nito. Kumuha ito ng tissue at kinuha ang singsing mula kay Sarah at nilinis iyon. My love, pasensya ka na. Muntik nang kainin ng kaibigan mo ang proposal ring ko para sa'yo. Panimula ni Leo sabay luhod sa paanan niya. Tumayo naman ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya at tinitingnan silang dalawa na parang magnobyo lamang sa sandaling iyon. Natatawa siya, ang OA talaga ni Leo. May pa-propose pa ito ulit sa kanya. Love, gusto kong pakasalan ka muli. I want to renew my promises to the most beautiful wife in the world who never give up on me. To the forever queen of my heart. Will you marry me again? Seryosong sambit ng kanyang asawa habang nakaluhod ito sa paanan niya. Tumayo naman siya. Leo, sa lahat na nangyari sa atin, mas minahal kita noong nagbago ka na. The second chance I gave you is worth every minute of my life. I know from the start that you will always be the man for me.
I will marry you, Leo. You are my beginning and you are my end. Naiiyak niyang sambit sa asawa. Tumayo ito at hinalikan siya sa mga labi niya. Nagsipalakpakan naman ang lahat na nakasaksi sa kanilang dalawa. Alam niyang wala nang hahadlang pa sa kanilang dalawa ni Leo. Ang pag-ibig nila ay sinubok ng panahon. Lahat ay nakakaranas ng pagsubok na kagaya nila. Pero ang pagsubok na ito ay hinulma sila pareho upang maging mas matatag. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Forgiveness will never change the past. It will change the future. Mas masaya sila ngayon. They decided to forget the past. Lalong-lalo na siya. Masarap at magaan pala sa pakiramdam when acceptance and forgiveness ang bubuo sa kanila. Hinding-hindi mo malalaman kung gaano katatag ang puso mo kapag hindi mo napapatawad ang taong sinaktan ka. Ika nga nila, experience is the best teacher. Dating nawala ang pagmamahal ng asawa niya sa kanya. Ngunit ngayon, muling minahal ng mas malinaw at mas malalim at higit pa sa hinahangad niya. At kailanman ay hindi kabawasan sa pagkatao ang magkasala at magpatawad para sa taong bahagi ng buhay mo. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salamin at pinagmamasdan ang kanyang sarili. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay naghihintay na lamang siya kung anong araw niya isisilang ang kanyang mga supling. Nagkalaman rin siya ng kaunti at namamaga na rin ang kanyang mukha. Ganito rin siya dati noong pinagbubuntis niya sina Dexter at Daniel. Napatili siya nang biglang may yumakap sa kanyang likuran at pinupog siya ng halik sa kanyang leeg. "What are you looking at, my wife?" Tanong nito sa kanya. Tumingin siya sa salamin at nagkatitigan naman silang dalawa ng asawa. From the moment he know about her pregnancy, ay asikaso na talaga siya ni Leo. Every day he would always prepare healthy meals at sinisigurado nito palagi na kumakain siya sa oras. Oo ni Leo, pero para sa kanya ay ina-appreciate niya palagi ang effort ng asawa niya para sa kanya. Tinitingnan ko lang ang katawan ko at ang mukha ko. Tingnan mo, love, oh, ang dami nagbago. At tingnan mo ang ilong ko, lumalaki na. Yung mukha ko parang siopaw na sa laki. Natatawang sambit naman niya rito. And of course, every day, he always remind her na maganda pa rin siya kahit buntis siya. Pero iba itong nakikita niya kapag nakaharap siya sa salamin. Ayan ka na naman, Isabel. You know that's a part of motherhood. Your beauty will restore after you gave birth to our twins. Muling sambit nito sa kanya. I know. Pero iba nakaka-insecure talaga. Tipid naman niyang sambit rito. Nagbibiro lang naman siya. Trip lang naman niyang inisin ang asawa niya. Tama na nga yan, halika nga dito. Kung patuloy ka pang magrereklamo riyan, hindi kita ituturing na buntis. I'll gonna eat you on this bed without mercy. Banta nito sabay hila sa kanyang braso, patungo sa malambot na kama. Umupo siya sa tabi ni Leo habang ito naman ay nakatihaya na ngayon sa kama. Tumigil ka nga riyan, Leo. Kita mo nang hirap na ako dito, oh. Sa laki ng tiyan ko, di ko na makita ang perlas ng silanganan ko. Tipid niyang sambit naman dito. And of course, kambal ang anak nila, kaya ang laki-laki ng tiyan niya. Nahihirapan na nga talaga siyang humakbang. Pero araw-araw naman ay nag-i-ehersisyo siya. Dahil ang totoo, siyes naman siya. Pero mas maigi nang may exercise parati at pinagpapawisan siya palagi para sa kalusugan na rin niya. I'm just joking, love. I can't wait. Gayon pa ba kung kailan malapit ka ng mga anak? After that, anli na ulit tayo. Alam mo, yan na naman ang topic mo, Leo. How can I forget this pregnancy? Hanggang 8 months man naman ang tiyan ko, hindi ka pa rin tumitigil. Buti nga pinahinga mo ako ngayong kabuwanan ko na. Aniya, totoo naman ang sinabi niya. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay nagtatalik pa rin sila ni Leo. Pero naging maingat naman si Leo sa kanya. Natawa naman ito sa reklamo niya. Of course, love. Hindi ba't sabi ni Doc, the thing is the best exercise during pregnancy? Wika naman ito sa kanya. Wala naman ako narinig na sinabi yun ni Doc.
kung vitamins at fruits pa. Narinig ko talaga galing sa kanya pero hindi talaga Leo. Wika niya sa asawa. Mabuti pa bumaba na muna tayo. I want to take a walk outside. Kung yun ang gusto mo. Tumayo na ang kanyang asawa at inalalayan siya nito. Bumaba sila ni Leo patungo sa garden. Lalabas sila sa mansyon dahil mas maigi pa rin na mas mahaba ang paglalakad niya. Love, sandali lang. Kukuha muna ako ng tubig. Sabi ni Leo sa kanya. Nakakailang hakbang pa lamang ito nang makaramdam siya ng matinding pananakit ng kanyang tiyan. Leo? Leo! Sigaw niya rito. Manganganak na yata ako. Walang inaksayang oras si Leo. Mabilisan itong binuhat papunta sa kotse. Habang nasa loob ng kotse ay patuloy pa rin ang kanyang pagtangis dahil sa kirot na namumuo sa puso niya. Hawak ni Leo ang kaliwang kamay niya habang nagmamaneho ito. Malapit na tayo, love. Agad naman silang inasikaso ng mga nurse at doktor nang dumating sila sa emergency room. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na rin ang kanyang OB-GYN. Dok, hindi ko na kaya. Lalabas na ata. Sambit niya habang panay ang kanyang sigaw. Sa puntong ito ay nawala na ang takot niya dahil alam niyang ligtas na siya dahil nasa hospital na siya. Kaya alam niyang safe na siya at ang kanyang mga anak. Si Leo naman ay nasa tabi niya at namumutla na ito dahil sa tindi ng pag-alala sa kanya. Mr. Del Carmen, okay lang po ba kayo? Baka gusto niyo po sa labas na lang po muna kayo. Mas maputla ka po kaysa kay Mrs. eh. Sambit ng kanyang OB-GYN sa kanyang asawa. Nang muli niyang lingunin si Leo, ay totoo ngang parang uminom ito ng isang basong suka dahil masyadong namumutla ang labi nito. Love, I'll be okay. Don't worry. Hindi na lamang niya ipinapakita ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing darating ang sakit sa kanya. Nakikita niya ang matinding pag-alala ni Leo sa kanya. Tila ba natatakot ito na baka may masamang mangyari sa kanya. I want to take this video. Sagot naman ito sa doktor. It's okay, Mr. Del Carmen. Compose yourself. Everything will be fine. Dagdag ng OB-GYN niya. Full crown na ang isang baby. You have to push, Isabel. Wala sa sariling umiri siya. Akala niya ay siis na naman siya. Pero huli na raw dahil gusto na ata talagang lumabas ng mga baby niya. Nakalimang iri siya bago lumabas ang panganay nila. Tumulo ang luha niya na marinig ang iyak ng kanyang anak. Ang puti ng panganay nila. Inilagay ito sa kanyang dibdib habang sige pa rin ito sa pagpalahaw. Nang tiningnan niya ang asawa ay umiiyak ito habang hawak nito ang cellphone at kumukuha ng video. Lumipas naman ang ilang minuto ay muling sumakit ang tiyan niya. Nang marinig ang instruction ng doktor ay muli siyang umire. Congratulations, Mr. and Mrs. Del Carmen. Bati sa kanila ng doktor na lumabas ang isa pang baby. Magkamukhang magkamukha ang kambal. Naramdaman niya ang pagpisil ni Leo sa kanyang kamay. Salamat, love. Napakasaya ko. Thanks for giving me another set of angels. Ang gaganda ng mga anak natin, Isabel. Sambit nito sa kanya. Marami pang sinasabi si Leo pero hindi na niya iyon narinig dahil bigla na lamang bumagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Ramdam niya ang pagod sa pagbibigay buhay sa kanyang mga anak. Pagkalipas ng ilang buwan ay nabinyagan na rin ang kambal. 3 months old na ngayon ang mga bata. May kanya-kanyang yaya ang dalawa dahil hindi pa naman talaga siya fully recovered sa panganganak. Tuwang-tuwa sina Dexter at Daniel sa bagong sister ng mga ito na pinangalanan nilang Dilara at Dylan. Isa-isang lumapit ang kanyang mga kaibigan sa kanila ni Leo upang batiin silang dalawa. Buhat-buhat nila Daniel sina Dilara at Dylan habang nakaupo sila sa mesa. Nasa resepsyon sila ngayon at halos lahat ay tapos ng kumain. Tammy and Kathy, Caitlin at Sarah came closer to her. Kinuha naman ng mga yaya ang kanyang anak nang makita ang mga kaibigan. Tumayo siya at naglakad silang 5 patungo sa garden na nasa labas lamang ng venue ng binyagan. Sumandal silang 5 sa railway habang nakatingin sa malawak na lungsod ng Kamaynilaan. Nasa ika-4 silang palapag at bawat palapag ay may naka-landscape na hardin. So, tayong 5 na lang ngayon? Hindi na talaga nagpakita sa atin si Hope. I think she's gone. Sambit naman ni Kathy sa kanila.
Wherever she is now, sana lang ay tahimik na siya. Kung wala na talaga siya, sana maibalik natin ang panahon. Ang sakit lang na nawala siya. Nawala na ako ng kapatid at ngayon naman ay si Hope, na parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Wika naman ni Caitlin na may lungkot sa mga mata nito. Sana buhay siya. Wika naman ni Tammy. Nararamdaman kong buhay siya. Segunda naman ni Isabel. Oo nga, sana buhay siya. Pero Isabel, may tig-iisang balot ng pagkain kami pag uwi namin ha. Total naman ninang kami. Pabirong sambit naman ni Sarah. Akala niya ay seryosong usapan. Ngunit humirit na naman ang baliw nilang kaibigan. Ikaw talaga, ang dami mo nangang kinain. Take out na naman ang nasa isip mo. Saway naman ni Kate rito. Ang hina niyo talaga. Sige kung walang take out, what if sininong na lang kaya ang iuwi ko? Sambit naman ni Sarah na ang itinuro nito ay si Ian sa hindi kalayuan. Natawa sila sa tinura nito. Asot pusa ang dalawa pero magkasundo pa rin naman. Lagot ka kay Franz. Banta naman niya sa kaibigan. Joke lang no? Hindi ko ipagpapalit ang isang Miller sa isang Del Carmen no? Wika ulit nito. Hey, anong ginagawa niyo dito? Dinig niyang boses ni Leo na biglang kumapit sa baywang niya at mahigpit siyang niyakap nito. Wow, Leo ha? Kung makayakap ka naman kay Isabel, parang may ibig sabihin talaga. Tandaan mo, 3 months pa lang ang kambal. Sambit naman ni Caitlin na nasa tabi niya at nakatingin sa kanilang mag-asawa. Istrikto pala talaga ang mga kaibigan mo, love. Wika naman ni Leo. Talagang istrikto kami, lalo na ngayong nakaapat na anak ka na Leo. Sana wala nang bokto sa kataksilang issue na yan ha, dahil kung hindi ay malilintikan ka talaga sa amin. Pinalampas namin once, but twice is enough. Mahabang sambit ni Sarah sa kanyang asawa. Of course, that won't happen again. That was greatest mistake of my life. At hindi na mauulit pa. Katwiran ni Leo sa mga kaibigan niya na parang tigre kung makatingin. Good answer, Leo. Wika naman ni Caitlin rito. Nagkwentuhan muna sila. Maya-maya ay nagpaalam na rin ang kanyang mga kaibigan. Kapag 1 year na ang baby nila, ay uuwi na sila sa US for good. Dahil doon na ililipat si Leo bilang CEO. Tutol man ang ama niya pero nangako silang bibisita sa mga ito. Mahirap rin talaga sa kanya ang mawalay sa ama at sa mga kapatid. Pero bilang asawa ay kailangan niyang sumama kay Leo. Dahil mahalaga sa kanya ang pamilya nila. Hindi ba't ang sabi ng karamihan ay magiging palaging magkasama ang pamilya. Ayaw na niyang mawalay pa sila sa isa't isa. Maraming salamat Isabel sa walang katumbas na pagmamahal na nararamdaman ko. Para sa inyo na pamilya ko, ay iingatan ko hanggat sa huling hininga ng buhay ko. Sambit ni Leo ng 2 na lamang sila ang naiwan sa venue. Ang mga anak nila ay pinaakyat na niya sa kwarto. They will be staying in this hotel for 2 days. Bukas kasi ay maliligo pa sina Dexter at Daniel sa pool ng hotel, katulad ng ipinangako nila rito. Thank you also, Leo. Sa lahat ng pagbabago mo bilang isang mabuting haligi ng ating tahanan. Salamat rin sa pag-aalaga mo sa amin, Leo. Isa kang mapagmahal at maalagang ama. At pinatunayan mo na yon. Hindi lang isang beses, kundi sa maraming pagkakataon. Hindi na sayang ang second chance na ibinigay ko sa iyo, love. Seryoso rin niyang sambit sa asawa. Humarap siya rito at nagkatitigan silang dalawa. Nakita niyang naluluha ito. He's quite emotional at that moment. Ibang Leo na ang nakikita niya ngayon. Ang kaharap niyang Leo ngayon ay isang taong inuuna na ang pamilya. Kumpara sa sino man. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay ito pa rin ang lalaking minahal niya noon. Pero isang matatag at buo ang pagkatao para sa kanilang pamilya. At ipinagmamalaki niya ito. Lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan nila, lahat iyon ay nakamarka sa kanila. Ngunit ito din ang humubog sa kanila upang mas malampasan nila ito. At wala siyang pinagsisihan sa buhay niya. Lahat ng sakit at hirap ay may kabayaran.
Lahat ng sakit ay nagturo sa kanya kung paano mahalin at bigyan ng halaga ang kanyang sarili. Sa bawat luha na pumapatak sa kanyang mga mata, ay nagtuturo sa kanya na kahit isang matapang na tao ay nasasaktan at nagdurusa. Ngunit ang natatanging rason na alam niya ay walang perpekto sa mundong ito. Ang pagkakamali ay nagpapahiwatig lamang na isang tao ka lamang at hindi mo hawak ang mangyayari sa hinaharap.